up mga teng? Welcome back to my channel. This is Teng03, ang inyong lingkod, muling nagbabalik. Andito na naman po tayo. Bali, ano ba yung ating gagawin? Meron lang po akong gustong i-share kasi ito napaka-legit talagang gumawa. Ito na po yung sagot dun sa may problema natin na pagka naghahanap tayo ng pagpupwestuhan ng ating mini driving light. Ayan. Bali, ito po siya po ay gumagawa ng owl eye. Ang gamit niya po ay original na yung pinaka lagayan ng ating park light. Yung po yung minamodify niya. Tapos ginagawa niya ng pang owl eye. Yung susunod yung mini driving light, yung park light. Ayan. Kaya meron na tayong solusyon para sa problema natin na kung saan ba ipopwesto o magandang ilagay o ipwesto yung ating mini driving light. Ayan. Bali, shoutout ko po si Sir Ronnie Federizo. Ayan. I-PM nyo lang po. Ilagay ko po dito sa ibaba ng link natin yung pinaka-Facebook page ni Sir Ronnie Federizo kung gusto nyong umorder. Kayang-kaya ng budget. Saan ka pa? Matibay na. Medyo mura pa. Siyempre, hindi naman tayo makakahanap ng murang-mura na napakatibay, diba? Ito, quality naman kasi. Quality yung pinag-uusapan natin. Bali, ito na po. Ito po muna pala si Sir Ronnie Federizo. Ayan yung logo niya. Ilagay ko na lang po sa link natin yung Facebook page ni Sir Ronnie Federizo. Okay, let's go. Pakita na po. Update po tayo mga boss. Ayan. Halos matatapos sa lahat ng ginagawa natin. Kunti na lang yung spray natin para sa ibang kulay. Mga red, blue. Pero dominant yung kulay natin na black. Ayan. Sa mga customer ko na nag-aantay, medyo na-delay tayo dahil sa sama ng panahon, laging umuulan. Kaya ni-stop natin yung pag-i-spray. Paangat kasi yung kinakalabasan ng spray kapag malamig yung panahon tsaka mahangin. Naka-open area kasi tayo. Araw mga boss. Bali sa video na to, ipapaliwanag natin kung bakit nga ba mas mataas yung value ng modified owl eye o yung handmade owl eye na ginagawa natin compared dun sa nabibili sa market na buo na. Unang-una, ang parts kasi na ginagamit natin is genuine parts. Alam naman natin na ang genuine parts is makunat. Ibig sabihin, kahit i-flex natin yung pinakang item, itong parts na to, o kahit anong parts ng Yamaha na inner panel, ano siya, flexible siya. Compared dun sa nabibili sa market na matigas siya, tapos malutong. Hindi ko naman sa sinisiraan yung nabibili sa market na owl eye, pero yun talaga yung pinakang structure niya, malutong talaga siya. Lalo na dun sa mga tornilyuhan. Kaya yung mga magkakabit ng owl eye na galing sa market, dapat alalayan nyo lang yung pagkakabit ng owl eye sa sa part na to, sa tornilyuhan. Bakit? Kasi yung part na to is napakaliit lang nung space. Ayan yung kapit niya. Kaya pag napersa mo yan, normally dito unang napuputol yung pinakang panel niya. Okay, balik tayo dun sa pinakang owl eye natin. Meron ako ditong sample na buo na owl eye. Mamaya natin ipakita. Bali, mag-focus muna na tayo dito sa pinakang panel. Ano nga ba advantage ng paggamit ng original na panel? Una, pag ginawa nating owl eye to, sabi ko nga kanina, flexible siya, matibay compared dun sa nabibili sa market. At the same time, kung ano yung fitting ng inner panel na nakalagay doon sa pinakang motor ninyo, ito rin yun, same lang nung ginagamit natin. Then move tayo doon sa pinakang owl eye. Bakit nga ba mas mahal yung owl eye natin compared dun sa nabibili sa market? Meron tayong sample dito ng owl eye. After po na ma-modified natin yung pinakang panel na hawak natin kanina, ito na po yung magiging kalalabasan ng pinakang item natin. Original inner panel po yan. Kinat natin, minodified natin, minolde, then pinulido ng ilang beses. Bali 4 times kasi siyang minamasilyahan, tapos 4 times rin siyang nililiha hanggang kuminis siya ng ganito. Kung mapapansin nyo dun sa pinakang item natin, halos di mo na makita yung pinakang duktungan nung cuttings natin, nung fiber at nung pinakang panel. Ganun po siya kapulido. Yan.
Hindi natin nire-release yung item nang hindi pulido yung item. Yan. Ano ba yung advantage ng ating bagong version? Ito po kasi yung ating bagong version is naka-projector na po siya, naka-eye na, at naka-mini driving light na po siya. Combination na po siya ng forma, tapos yung benefit sa daan, kumbaga yung performance. Kasi yung kalalasan na mga owl-eye natin, maganda lang siya kasi nga maporma siya. Pero yung ating item, may forma na siya, maganda pa yung benefit sa daan. Mamaya ipapakita natin yung sample na video kung gaano siya kalakas pag nasa dilim na. Bali, mag-focus muna tayo dun sa pinakang panel natin. Lahat tong mga parts na to is yan, katulad yan. Yung pinakang lens nyan, wala ka pong makikita dun sa market na mabibilhan yan. Yung lens na yan, handmade rin po yan. Ako rin po mismo gumagawa. Kaya yung process ng paggagawa, hindi siya yung mabilisan. Kumbaga, hindi siya kayang gawin ng isang araw, hindi siya kayang gawin ng 2 araw, 3 araw. Umaabot siya ng 2 linggo, 3 linggo, minsan depende pa sa klima. Kapag medyo malamig yung pinakang panahon, halos hindi tayo gumagawa para mas makapit yung pinakang resin. Mas maganda yung pagpapatuyo ng resin natin. Ibig sabihin, mas maganda yung kapit ng resin dun sa pinakang panel. Kasi kapag hindi maganda ang kapit ng resin o ng fiber sa pinakang panel, ang mangyayari niyan, konting kalug lang siya, kakalas siya. Kumbaga mahabang proseso yung ating ginagawa para maging ganito yung item natin. Yung pinakang lens na yan, kung mapapansin nyo, made of epoxy resin po yan mga boss. Yan. Mano-manong pinapakinis, nililiha, binabapping, yan, hanggang maging ganyang kakinis yung pinakang lens natin. Yan. Kaya yung sinasabi ng iba na bakit mas mahal yung pinakang owl-eye natin compared sa nabibili sa market, kayo na po humusga. Imagine niyo na lang po mga boss kung paano naging owl-eye ang stock inner panel na katulad na nakalagay sa motor nyo ngayon. Yun po yung tanong natin na kayo na rin yung makakasagot kung bakit mas mahal. Yan. Kasi nga sa presyo pa lang ng mga ilaw po natin mga boss, mataas na yung value niya. Yan. Kasi nga naka mini driving light na siya. Yan. Kung bibili kasi sa market ng owl-eye, imagine na lang natin mga boss nag-a-average siya ng 1,500 to 2,000. Depende sa seller na pagbibilhan nyo. Ang normal na owl-eye po yun, yung nabibili sa market. Tapos bibili ka pa ng mini driving light. Magkano po ba yung presyo ng mini driving light? Meron ka makikita na mini driving light na nasa average na 1,000 pero wala pang mga balas yon. Tapos nag-average ng yung medyo maganda-ganda na klase nasa 1,500 pataas, depende sa brand. Yan. Then kumpitin rin natin yung pagbili ng bracket. Kung halimbawang bibili ka pa ng bracket sa mini driving light, nag-a-average siya ng mga, may nakikita ko ng mga average sa 350 to 500 to 800 yung pinakang bracket. Pag kinumpute natin yon, halos hindi na naglalayo yung presyo ng owl-eye natin. Tapos dun sa bibilhin mong mga accessories ng owl-eye, tsaka mini driving light, tsaka yung bracket. Yon. Bali kayo na lang mag-compute mga boss. Yan yung pinaka-explanation natin kung bakit mas mahal yung modified owl-eye compared sa nabibili sa market. Ito na yung medyo malapit na sagot. At yung sa looks pa lang, kumbaga common na yung nabibili sa market Halos lahat na naka-sniper yata na makakasalubong mo, halos ganun ang forma ng motor. Dito sa bagong version natin, pati yung naka-owl-eye, naka-sniper nakasalubong mo, siguro mapapalingon kapag makikitang new look yung iyong owl-eye. Yan. Yun lang boss. Maraming salamat po sa pagpanood. God bless. Ride safe mga boss.